Sige po, Ate Marlene, mag-opening prayer na po kayo. Okay. O sige po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God. Father, muli po kami nagpapasalamat, Ama, sa hapong ito, Panginoon. Salamat muli, O Diyos, sa mga pagpapala na aming natatanggap, Panginoong Jesus. Muli, O Diyos, sa hapong ito, muli po kaming naninikluhod sa inyong harapan, Panginoon. At bago po kami magsimula, Panginoong Jesus, sa aming gawain ngayong hapon, Father, humihingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kamalian, Lord. Sa lahat po ng aming mga nagawang hindi po maganda sa inyong paningin, Panginoon. Lord, humingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran, Panginoon, upang sa hapong ito, Panginoong Jesus, malaya po kaming makapagpuri sa iyo, Ama, at sa aming matatanggap, Panginoon, ng mga pagpapala. Ang mga salita mo, Panginoong Jesus, na aming tatanggapin sa hapong ito, Panginoon. Muli kaming nagpapasalamat, Panginoong Jesus, sa mga araw-araw po naming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga hindi po mawari, Panginoon, ang mga pagpapalang aming natatanggap. Napakadakila mo, O Diyos, para sa amin na kami lalong higit na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Lord, hiningi po namin, Ama, ang banal mong Espiritu, ang siyang manguna po sa amin sa hapong ito, Panginoon. Lalo't higit, O Diyos, sa magbibigay ng mensahe, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na bigyan mo po siya, Panginoong Jesus, ng wisdom, Panginoon, upang sa ganon, Father God, anuman ang nais mong iparating sa amin sa hapong ito. Ito po, Panginoong Jesus, ay makakamtan po namin, O God, para sa aming araw-araw na buhay, Lord. Para sa mga kapatiran po namin, sa mga kamag-anak po namin, na nais naming iparating din po sa kanila, Lord. Upang malaya din po sila makapagpuri sa iyo, Ama, sa hapong ito. Kaya minsan pa, Panginoon, na aming pinapasalamatan, Lord God, sa aming gawain, sa aming service sa hapong ito. Higit po sa lahat, Panginoon, ang aming mga connection, Father. Hawakan mo, O Diyos, ang aming mga connection, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, na yung mga salita mo, O Diyos, ang siyang mananatili para sa amin, O God. Upang sa ganun, Father God, ay patuloy po kaming nagpupuri sa iyo, Ama, sa paghatak namin po sa araw-araw ng aming buhay. Kaya muli, O Diyos, habang ito, itinataas ka po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na kayo po, O Diyos, ang siyang magsalita, Panginoon, para sa amin sa hapong ito. Muli, O Diyos, itinataas ka po namin, O God. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. O God. Amen. Amen. At ang ating pong text reading ay sa Team Malolos po. At pagkatapos po niyan ang ating mensahero sa umagang ito. Amen. Rain? Unang Juan 2 verse 15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng asa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang mga sasamang pita ng mga mata at kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Praise God. Rin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at samahan niyo po na ako sa maiksing panalangin. Salamat at pagtulog. Hallelujah.
Father God, muli ikaw po ang aming patuloy na niluluwalhati. Ikaw ang aming patuloy na nadakila, pinaparangalan sa ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Laki po ang aming pasasalamat mula sa aming mga puso, Panginoon, sa pagbibigay mo muli ng oras, resources, provision para makita-kita ang iyong mga anak sa mandako ng lugar na roon. Ito'y hindi naging hadlang, Panginoon. Dahil sa iyong grasya at habag, ito'y napangyayari, Panginoon. Maraming salamat. At ang inyong pong lingkod ay patuloy na nagdidilig It's 9 o'clock. Walang magagawa, Panginoon, kung hiwalay ka sa akin, Pagkad. At dalangin ko po ang naging preparasyon ko ngayon sa pagbabahagi ng iyong salita ay pangunahan mo, Panginoon. Lukuban mo po ang inyong lingkod ng banal na Espiritu na siyang makita, siyang marinig sa oras na ito, sa mga salita mo, Panginoon, na taglayin ng bawat isa ang kapangyarihan dito at mapangyari sa bawat buhay natin. Samahan mo po kami, Panginoon, hanggang sa maghapong ito. Ito po yung aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at tunay po ang ating Diyos ay dakila. At tayo ay muli pinagtagpo sa araw na ito upang makapakinig ng kanyang salita mula sa ating pagsasaluhan. Sinasabi sa unang Juan chapter 2 verses 15 and 16. Muli ko pong babasahin. Amen. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masasamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay pinagpala sa salita ng Diyos sa Juan chapter 3 verse 16, doon sa kung saan ay yung una, kumbaga yung nag-umpisa. Dahil ang sabi roon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga iniibig ng Diyos ang sanlibutan, ngunit dito sa ating pagsasaluhan, ipinagbabawal sa atin na ibigin ito. So, ano ang paliwanag sa tila pagkakasalungatang ito? Hallelujah. So ngayong araw pong ito, sa tulong ng banal na Espiritu ay malaalaman natin, maunawaan natin, ipahahayag niya sa bawat isa sa atin ang kahulugan ng tila bagang magkakaiba na pahayag. So sa Biblia po, ang salitang sanlibutan ay maaring tumukoy sa mundo at sa physical na sangnilikha nito. Ito po ay makikita natin sa Hebreo chapter 1 verse 2 at sa Juan chapter 13 verse 1 kung saan ay binanggit doon yung sanglibutang nilikha ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus.
At lagi itong ginagamit upang tukuyin ang sistema ng pamumuhay ng tao sa mundo na laging lumalaban sa Diyos. Ito po'y nakasaad sa Mateo chapter 18 verse 7, sa Juan chapter 15:19 at sa 1 John 4-5, nang sabihin sa Biblia na iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Ano po? Tumutukoy ang salitang ito, ang salitang sanlibutan sa mga taong naninirahan sa mundo. Sa 1 John chapter 4 verse 9. At bilang kanyang mga anak, dapat din po nating ibigin ang ibang tao. Sa Romans chapter 13 verse 8, 1 John 4:7 at sa 1 Peter 1:22. So maliwanag na itinuturo ng talinhaga ng mabuting Samaritano na hindi tayo maaaring mamili kung sino ang ating iibigin. Sabi po sa Lucas chapter 10 verse 30-37. So nang sabihan tayo ng Biblia na huwag ibigin ang sanlibutan, tinutukoy ng Biblia ang masamang sistema at pagpapahalaga dito sa mundo. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutang ito at siya ang may-ari ng sistema ng sanlibutan na kumakalaban sa Diyos. Ito'y nakasaad sa 2 Corinto 4:4. So, at ito po'y eksaktong idinitalye sa unang Juan, sa ating word ngayon, text sa verse 16, chapter 2, ang sistemang isinulong ni Satanas sa sanlibutan. Ang pita ng laman, pita ng mata, at ang karangyaan sa buhay na dahilan ng pagmamataas ng tao. So, ang lahat ng kasalanan na maaari nating isipin ay pinagsama-sama or nilagom sa tatlong ito. At ito po yung inggit, pangangalo niya, pagmamataas at marami pang iba at nagmula sa tatlong sistemang nabanggit. So ang sanlibutang ating iiwan sa ating paglapit kay Kristo ay ito yun. Sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 7 na ang paglapit sa Diyos ay pinapapalooban ng pagtanggi sa ating sariling mga pangarap at mga karapatan or kaparaanan. Naglalarawan ito sa katayuan ng pananampalataya bilang isang taong nakatutok ang paningin sa langit, hawak ang pinakamagandang aklat sa kanyang mga kamay habang nasa kanyang likuran ng sanlibutan. So kung i-imagine niyo po, laging pinapalakpakan ng sanlibutan ang kasalanan. Inihikayat tayo ng mundo, ng mga artista na kainggitan ang mga kasalanan at buong kahangalang ikumpara ang ating sarili sa magagandang tao. Tingnan po natin yung sinasabi sa Kawikaan chapter 23 verse 17. Ang sabi doon, huwag managhili ang inyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. Totoo po ito, Mayroong mga tao na nananaghili sa mga mayayaman. Bakit sila ay tatanong tayo, bakit sila ay pinagpapala? Ang sasama naman ng mga ginagawa nila. So, ayun.
nasabi sa salitang ito, huwag po tayong managhili sa kanila. Ang kanilang abilidad na isingin ang kawalan ng kakontentuhan sa ating mga buhay ang laging dahilan ng kasikatan ng mga artista. So ito po yung binigay na halimbawa. Nag-aabang ang mga mamamahayag sa ating likas na pagkahilig na ibigin ang sanlibutan at halos lahat ng mga komersyal, mga patalastas na nagbebenta ng mga produkto ay laging umaapila sa iba't ibang paraan sa pita ng mata, pita ng laman at ng karangyaan sa buhay. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay nangangahulugan ng pagiging masigasig sa pagkakamit ng mga kayamanan sa mundo at mga pinahahalagahan nito. So sinasabi ng Diyos sa kanyang mga anak, sa atin, na pahalagahan ang mga bagay na walang hanggan ayon sa kanyang mga kautusan. Dapat muna nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24. At hindi natin maaaring pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at sa sanlibutan. Ito po ay maliwanag nang makabilang tayo, ang bawat isa nandirito at tayong mga kapatid natin na wala rito sa ngayon sa anumang kadahilanan, kabilang tayo sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito yung ating isang linggo-linggo panalangin, dinidulog sa Panginoon, yung pamilya ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na lumaban at lumabas sa makasalanang pamamaraan ng sanlibutan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So, naging mamamayan tayo ng isa pang kaharian. Ang langit na tunay nating tahanan. Sa Pilipos chapter 1 verse 27. So iniukol natin ang ating mga pagnanasa para sa mga bagay na panlangit. Amen? At nag-umpisa tayong magtipon ng mga kayamanang walang hanggan. Hallelujah. Sa Lucas chapter 12 verse 33. Napakasarap mapakinggan na marinig sa mga kapatid na nagpapahayag na sa kanyang kapwa na uunahin ko muna ang Diyos. Uunahin ko muna ang Diyos. Napakasarap mapakinggan at nakaka-encourage sa mga nakakarinig. So napagtanto natin na ang tunay na mahalaga ay ang mga bagay na hindi nagwawakas. Hindi ang mga panandali ang mga bagay. At dahil dito, tumitigil tayo sa pag-ibig sa sanlibutan. So yun yung makikita nating kaparaanan. At ito yung katotohanan na dapat nating matanto, makamit sa ating buhay. Ang pagpapatuloy sa pag-ibig sa sanlibutan na gaya ng ginagawa ng hindi mananampalataya ang pumipigil sa ating espiritual na paglago. At nagiging dahilan kaya nawawalan tayo ng bunga para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sa Mateo chapter 3 verse 8 sabi,
kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ano? Sa Juan chapter 12:25, sinabi, pinalalim at pinalawak pa ng Panginoong Hesus, ano, ng Panginoong Hesukristo, ang prinsipyong ito ng kanyang sabihin. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na yung ating mga priority ay ating alam. Sa bawat priority natin, dapat nandoon ang pangunguna ng ating Diyos sa ating buhay. At usually, may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan. Nagkakaroon tayo ng mga ibang priority at sasabihin natin na pasensya na po kasi mayroon akong equal task. Equal task. So, kapag hindi tayo pupwede sa gawain ng Panginoon, idadahilan natin yun. Kasing halaga ng gawain ng Panginoon yung aking pupuntahan. So, pasensya muna po, hindi ako makakadalo. So, that is acceptable naman. Dahil alam natin na kapag ganoon ay hindi po pwedeng maiwasan at hihingi natin ng pahintulot sa Panginoon, sa kanyang grasya at habag ay tayo'y kanyang nauunawaan, at ang pagpapala ay nandoon pa din. Ang masama ay kung hindi totoo yung sinabi natin na nagdahilan ka lang, ang Diyos po ay ang nakakaalam. Bakit gusto ng Diyos yung ganoon? Kasi may lakip na pag-ibig yung mga ganoon. Pinahahaba din ng hindi pag-ibig sa sanlibutan ang ating buhay. Sinabi ni Jesus na kung iibigin natin ang ibang bagay ng higit sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Sa Matthew chapter 10, verse 37-38. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So dito po, makikita natin na talagang yung pag-ibig ay nandoon both sa negative and positive side. Kapag inibig natin siya, tayo ay karapat-dapat sa kanya. Subalit kung ang pag-ibig natin ay pumapangalawa lamang siya, at nakabaling sa mga ibang bagay, hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Amen? So, nawa ay magkaroon ito ng kaunawaan, kalinawan sa bawat isa sa atin. At bilang panghuli po, maiksi lamang po ito dahil mayroon tayong breaking of bread. So, ang salitang sanlibutan sa Biblia ay tumutukoy po sa makasalanang sistema sa mundo na nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas na nagtutulak sa atin palayo sa pagsamba sa tunay na Diyos.
Ang puso ng tao ay pabrika ng mga Diyos-Diyosan, ano, yung mga inukit na rebulto, mga dinrowing na larawan, ay mga huwad na Diyos. Maaari tayong gumawa ng Diyos-Diyosan mula sa anumang bagay, ano? Hindi lamang doon, pakarami. Ang anumang pagnanais ng ating puso na hindi nilagay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian ay maaari maging Diyos-Diyosan ng ating buhay. Lalo na yung pera. Ano? Ang pera dapat ay kailangan natin, gamitin natin siya, o gamitin natin iyon, para sa pangangailangan natin dahil yun ay pagpapala ng Diyos. Subalit kapag ang pera na ang gumagamit sa iyo, ay hindi na iyon para sa Diyos. So ang pag-ibig sa sanlibutan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 7 ang sinasabi. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at magsitindig upang magsipagsayaw. Kaya nga habang inuutusan tayo na ibigin ang mga tao sa sanlibutan, dapat tayong magbantay sa anumang bagay na maaaring maging karibal ng Diyos para sa ating pinakamataas na pagnanais dito sa sanlibutan. So, yun po yung salita ng Panginoon na napagsaluhan natin sa araw na ito at nawa ay nakapagbigay linaw ito sa bawat isa sa atin kung paano tayo yung tamang pakikisalamuhan natin sa sanlibutan. Yung nais ng Diyos ay sa sanlibutan ito, unahin natin siya. Gawin natin yung mga kalooban niya at iwaksi natin yung mga sinasabi na kasataan. At tayo ay dalangin para sa salamat natin. Mga banal at maraming po sa inyong pong salita na napagsaluhan namin sa araw na ito, Panginoon. Napakabuti mo, napakadakila mo, Panginoon. Salamat po sa kaalaman, sa kaunawaan, sa kapaliwanagan na aming narinig ngayon, Panginoon, patungkol sa pag-ibig namin sa sanlibutan ito na hindi namin dapat siya unahin, bagkos ikaw yung aming unahin, Panginoon, upang kami magkaroon ng lakas, magkaroon ng panlaban, Panginoon, sa gawa ng masama sa sanlibutan. Maraming salamat, Diyos. Tunay, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat sa grasya at habag mo dahil dito kami ay pinagpapala mo sa kabila ng mga paghihirap namin, sa kabila ng mga nararanasan naming mga hindi kanais-nais na galing sa sanlibutan ito. Andiyan ka upang kami ibigin, upang kami yakapin at ilayo sa lahat ng uri ng sama at kapahamakan. Salamat, salamat, Panginoon. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating breaking of bread at pangunahan po tayo ni Pastor Alex para sa breaking of bread at habang hinahanda po natin yung ating mga
elemento ay magbibigay po ng maiksing exhortation ng ating Pastor Alex patungkol dito sa unang mga taga-Korinto, chapter 11, verse 27 to 29. Pastor Alex, go ahead. Puri po Panginoon no, sa araw na to at ngayon po ay first Saturday no, of the month at tayo po ay sumusunod sa pag-alaala ng banal na hapunan. Bilang isang kabilang sa pamilya ng ating Panginoon, tayo po ay sumusunod sa dalawang panukala ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po ay una ay ang pagsasagawa ng water baptism. Pangalawa po ay ang pag-alaala sa banal na hapunan. Ngunit tayo po ay pinapaalahanan ng ating Panginoon no, na bilang mga anak ng Diyos ay before tayo makipag-partake ay may warning ang ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay makita sa unang Korinto chapter 11 verses 27-29. Ito po ang sinasabi, no? Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin po Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. No? Ito po ay paalaala sa ating lahat na tayo bilang mga Kristyano, before po tayo makibahagi sa pag-alaala ng banal na hapunan, ay kailangan magkaroon tayo ng pansariling pagsisiyasat no? At isuko natin sa ating Panginoon ang lahat ng kasalanan na nagawa natin. Ito man ay hayag o hindi, tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at humingi ng kapatawaran no? Nang sa ganon, ang ating pakikipag isa no, sa pag-aalala ng banal na hapunan ay maging kaaya-aya sa Kanya instead of maging kahatulan mismo sa ating sarili. No? Kaya po sa mga oras na to ay tayo po ay magkakaroon ng pansariling panalangin saan tayo po ay may 30 segundo upang ilapit no? At ihingi ng kapatawaran sa Panginoon ng ating mga kasalanan. At ganun po ay after po noon ay magkakaroon po tayo ng panlahat ng panalangin. Pangunahan ko po upang tayo ay tunay po makalapit sa ating Diyos Ama before tayo before po natin gawin ng pag-aalaala ng banal na hapunan. Sige po, hinihiling ko po tayo magkaroon ng kanya-kanyang pansariling panalangin at pagpapakumbaba sa harapan natin Diyos. Samahan niyo po ako sa panlahat ng panalangin. Hallelujah po sa inyong pangalan namin Diyos. Salamat po Panginoon at kami po ay inyong binilang sa inyong pamilya, Panginoon. Purihin po kayo. At bilang pagsunod, Panginoon, kami po ay pagsasagawan ng pag-alaala ng banal na hapunan, Panginoon. Ngunit bago po yun, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, lumalapit, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Naamin po namin, gamit ang aming sariling bibig, Panginoon, na kami po ay nagkasala at namuhay ng hindi ka nais-nais sa inyo. Kami po, Panginoon, nawa ay inyong punong patawarin, linisin, Panginoon, at tukuban ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Nang sa ganon, Panginoon, ang aming pakipag-isa sa banal na hapunan ay tunay po maging kaaya-aya sa inyo, isang maging mabangong samyo sa inyo po. Salamat po, Panginoon. Puri po kami. Inaangkin po namin, iniklaim po namin, Panginoon, ng biyaya ng kapatawaran, biyaya ng kaligtasan sa matamis na pangalan namin, Panginoon sa Kristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Taas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Panginoon, salamat po sa inyong katawan na nagdanas ng sakit para sa aming mga kaligtasan. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Taas po natin ng kopa. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ako pang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoon, salamat po sa inyong dugo na umagos para sa kapapatawad ng aming mga kasalanan. Sabay-sabay po natin inumin ang kopa na simbolo ng dugo ni Kristo. Purihin po, Panginoon. Tugunan po natin ang awit. Papurihan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Banal, lupa't langit sa Kaniya, mga Mapuri walang humpay. Amen. 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 Praise God. Purihin po ang Panginoon. Pastor Nona.